Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang nakakagulat at mind-blowing na balita. Isipin po ninyo ito, sa kabila ng mga taon ng pagiging underperformer ni XRP, lumabas sa datos na si XRP pala ang may pinakamalaking kinita kumpara sa dalawang pinagkakatiwalaang traditional investment na S&P 500 at ang Nasdaq 100. Yes po, tama ang narinig ninyo. Si XRP na madalas na binabatikos at sinasabihang patay na project ay tinalo po ang dalawang haligi ng stock market. At hindi lang basta tinalo, kundi dinurog ito sa performance sa loob ng 10 taon or 10 years. Kaya paano nga ba nangyari ito? Anong aral ang makuha natin dito bilang mga Pinoy crypto investors? At ano ang dapat nating asahan mula kay XRP sa mga susunod na taon? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung paano po nagsimula ang underperformance nitong si XRP. Noong January 2018, umabot po sa all-time high si XRP sa presyo na $3.8. Pero hindi po nagtagal ay bumagsak ito kaagad at naging isa sa pinakamabagal na gumalaw sa crypto sa buong market. Sa kabila ng ilang attempts ni XRP na bumawi, hindi pa rin po niya naabot ang $2 na presyo sa loob ng maraming taon. Kaya noong taong 2021 na bull run, habang pumipitik ang ibang coins gaya ni Ethereum at Bitcoin, si XRP po ay naiwan. Dahil dito, marami pong eksperto kasama si Ginoong Raul Pal ang nagsabing baka hindi makasabay si XRP sa mga susunod na bull cycles. Parang sinabi nilang patay na ang XRP. Pero teka lang, parang masyado yata silang napaaga sa paghusga. Kailan naman po nagsimulang makabawi itong si XRP? Noong November 2024 hanggang January 2025 ay biglang pumasok si XRP, biglang pumutok po si XRP ng halos 580% sa loob po ng 2 buwan. Ang dating pinagtatawanan ay biglang naging trending po ulit. At ngayon, kahit pa bumagsak ng kaunti ngayong June 2025, ay nasa presyo na ito na $2.1. Isang napakalaking lundag kung ikukumpara sa presyo niya noong June 15 na nasa 0.011 lamang. Kahit na marami pa rin ang nagsasabing wala pa rin itong silbi dahil hindi pa rin niya nababawi ang dating all-time high, meron pong isang napakalagang katotohanan na hindi maikakaila. Ang laki po ng kinita ni XRP kung long-term holder ka. Ngayon ay paano naman niya natalo ang S&P 500 at ang Nasdaq 100? Para sa mga hindi po pamilyar, ang S&P 500 ay listahan ng malalaking 500 public companies sa US. Habang ang Nasdaq 100 naman ay binubuo naman ng top 100 non-financial companies tulad po ng tech giants. Mula po noong June 15 hanggang June 2025, ito po yung naging performance ng bawat isa. Yan, yung S&P 500 ay tumaas po mula S&P Nasdaq po ito. Yan, yung S&P 500 ay tumaas po siya ng $2,063 papuntang $6,141. Katumbas po yan ng 197% na gain. Itong si Nasdaq 100 naman ay lumundag mula po sa $4,588 papuntang $22,447 na may 389% na gain. Pero ito po kay XRP. Ayan. Si XRP po mula po sa presyong 0.011 noong 2015, ngayon ay nasa $2.1 na siya. Yan po ay may 18,990% na total growth. Oo, narinig po ninyo yan ng tama. Halos 19,000% ang itinaas ni XRP sa loob ng 10 taon.
Ngayon ay magkano ang magiging halaga ng 10,000 dollar na investment mo sa bawat isa. Ayan, para mas malinaw ay ganito yan kung titignan natin. Kung nag-invest ka po ng $10,000 sa S&P 500, ito ay magiging $29,700. Kung kay Nasdaq 100 naman ang ay dito ka naglagay, ay lalaki ito ng kaunti pa na at magiging $48,900. Pero kung kay XRP mo nilagay ang iyong $10,000, ngayon ay meron ka ng $1.9 million. Isa pong napakalaking paglundag sa returns na halos hindi mo aasahan sa isang coin na halos itinakwil ng karamihan. Ngayon ay ano pong aral para sa atin na ang makukuha natin dito bilang mga Pinoy crypto investors? Una po sa lahat, pinapakita ng kwento ni XRP na hindi lahat ng undervalued ay walang value. Sa kabila ng mga taon ng pagkakabagsak, ang mga may tiyaga at long-term vision ang siyang nakikinabang sa dulo. Pangalawa, ito ay isang matinding paalala sa mga Pinoy na nag-i-invest or nagtitrade na hindi dapat puro hype at saka bull run lang ang pinapansin. Kailangan din nating pagtuunan ng pansin ang mga projects na may long-term potential kahit na mabagal silang gumalaw. At pangatlo, habang mahalaga po ang technical analysis at saka news, huwag po nating kalimutan ang power ng time horizon at patience sa investment. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, nakakabili po talaga itong si XRP. Hindi dahil sa hype, kundi dahil po sa kanyang resilience at saka longevity. Oo, maraming panahon na inakala nating wala na siya. Pero ang mga numerong lumabas ngayon ay patunay na may ibubuga pa rin ang mga matagal ng projects basta may solid fundamentals. At kung tutuusin, ang pagkapanalo po ni XRP sa loob ng isang dekada ay isang sampal sa mga short-term thinkers. Hindi lahat ng hindi gumagalaw ay walang silbi. Minsan ang tunay na yaman ay nasa mga tahimik pero matatag. Kaya sa mga crypto natin dyan, ayan, ay lagi po nating tandaan, ang tunay na investment hindi po palaging mabilis. Pero kung ikaw po ay matyaga, pwede kang maging milyonaryo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.